Maginong-ginang may isang di kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Guro, ligtas po ba talaga tayo? Tanong sa akin ng nanginini na si Ana, isang 17 taong gulang na mag-aral mula sa Ukrainian National School of Arts, ang eroplanong sinasakyan. Namin kasama ang 22 na batang artista na tumatakas mula sa digmaan patungo sa isang International Arts Festival sa Singapore ay napilitang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas dahil sa isang biglaang super typhoon. Alam niyo, basa loop lamang ng 72 oras matapos tumapak sa lupay ng Pilipinas ang mamag-aaral na ito na iniwan ang kanilang bayang sinalanta ng digmaan at nahiwalay sa kanilang mga pamilya ay nagsimulang magsabi ng mga salitang, "Ito lola, gusto kong mag-aral ng musika sa bansang ito. Inay, may tunay na kapayapaan sa Pilipinas. Dito ko gustong buuin ang aking kinabukasan." Paano nangyari na ang magadalagitang ito na punong pangamba sa simula ay napamahal sa Pilipinas? Paano napagaling sa Pilipinas ang kanilang mapusong sugatan ngang digmaan? Ako si Natasha Borui, isang dating prima ballerina ngang Kiev Ballet at ngayon ay artistic director ng paralan, at ikukwento ko sa inyo ang aking personal na karanasan sa nakakaantik na 72 oras na iyon. Bago tayo magsimula, kung maari, ay paki-like at subscribe sa channel para mas marami pa kaming may bahaging mga kwentong nagbibigay inspirasyon mula sa buong mundo. Magandang araw. Ako si Natasha Buray at 40 taon na akong nakatuturo na ballet sa Ukraina. Sa edad na 65, patuloy pa rin ang aking dedikasyon sa paghubog ng mga talento sa Kyiv National School of Arts. Noong Oktubre ngang nakaraang taon, pinamunuan ko ang isang arts exchange trip patungong Singapore, isang paglalakbay na dapat sana ay punong pag-asa. 22 babaeng mag-aral, mula 16 hanggang 18 taong gulang ang kasama. Lahat sila ay may pambihirang talento sa ballet, sining at pagpipinta. Subalit karamihan sa kanila ay nahiwalay sa kanilang pamilya dahil sa digmaan. Ang ama ni Ana ay nakikipaglaban sa frontlines habang ang kanyang ina ay nasa isang evacuation center sa kanluran. Nawala ang mamagulang ni Sofia sa Mariupol at kinupkop siya ng kanyang tiyahin. Si Katrina ay kasama ang kanyang lola at si Alexandra ay sumama mula sa isang pansamantalang tirahan sa Poland kasama ang nga kamag-anak. Ang biyaheng ito ay isang espesyal na programa upang pagilumin ang kanilang pusong nasugatan ng digmaan at upang makahanap ng pag-asa sa pamamagitan ng sining. Ito ang kanilang kauna-unahang karanasan sa ibang bansa na naging possible sa tulong ng International Aid Organization. Ang mamagulang ay may isang hiling, gusto naming makita ngang aming nga anak ang mundo. Nais naming bumangon sila muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng musika at sining. Nang kami ay umalis sa paliparan ng Kyiv, halo-halong emosyon ang makikita sa mukha nga estudyante. Pag-alala sa pag-alis sa kanilang bayan, pangungulila sa pamilya, at isang malabong takot para sa hinaharap. Bago sumakay, sinabi sa akin ni Katrina, 18, guro, magiging masaya pa po ba kami? Pagkatapos ng digmaan, makakabalik pa kaya kami sa normal na buhay? Sa kanyang mata nakita ko ang pag-asa at kawalan ng pag-asa. Naking mayos ang aming bayahe. Habang kami ay lumilipat sa ibabaw ng Siberia, nag-anunsyo ang kapitan, isang malakas na super typhoon ang tumatama sa rehiyon ng Asya at sarado ang Singapore Changi Airport. Ang pinakaligtas na alternatibong paliparan aniya ay ang Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Nakagulo ang nga estudyante. Ang tanging alam nila tungkol sa Pilipinas ay mula sa mga nababasa online tungkol sa magagandang isla, ngunit wala silang ideya sa kultura nito. Ilang estudyante ang nag-alala, sinasabing ito ay isang bansa sa silangan na may ibang-ibang wika at kultura. Si Maria, 17, ay lumuha at nagsabi, guro, mas lalayo pa po ba kami sa aming mga pamilya? Sa totoo lang, ako man ay nag-alala.
Ang alam ko lang sa Pilipinas ay isa itong bansang arkiplago na may mainit na klima at nakilala sa buong mundo dahil sa kabaitan ng mamamayan nito. Ngunit ang masusunod na pangyayari ay lubusang babago sa aming nga buhay. Hating gabi na nang lumapak ang eroplano sa Naya. Nang masilayan ko ang tanawin sa labas ngang bintana napigil ko ang aking hininga. Ang mailaw ng paliparan at ng lungsot ay kumikinang na parang mga bituin. Hindi man ito kasing moderno ngang, ibang paliparan sa Europa mayroon itong kakaibang sigla. Pagpasok namin sa terminal dun nagsimula ang unang sorpresa. Kahit hating gabi na lahat ng pasilidad ay gumagana ng maayos, ang nga information desk ay may mga nakaantabay na staff at ang na janitor ay masusing nililinis ang bawat sulok. Sa mga paliparan sa Europa karaniwang tumitigil ang serbisyo sa gabi ngunit dito ay ibang-iba. Habang naghihintay kami sa immigration, dumating ang pangalawang sorpresa. Sa kabilang biglang, pagdating ng isang malaking grupo nga, dayuhan ang nga staff ng airport ay hindi nataranta. Sa halip isang interpreter na marunong mag-Ukrainian ang agad na itinalaga sa amin. Sa lupang 40 taon kong paglalakbay, sa iba't ibang bansa ngayon lang ako nakakitang ganito kabilis at personal na pagtugon. Ipinaliwanag ng interpreter ang sitwasyon ng may pag-ingat isinasaalang-alang ang edad at kalagayan ng mga estudyante. Inalok niya kaming tulong sa lahat ng bagay mula sa pagayos ng aming matutuluyan hanggang sa aming schedule kinabukasan. Sinabi pa niya na sila na ang kokontak sa hotel namin sa Singapore. Ito ay isang antas ng serbisyo na hindi ko inaasahan sa isang paliparan. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang igetes sa immigration. Madaling gamitin ang ito kahit para sa mga estudyante ngayon lang nakakita. Kung may nalilito, may staff na agad lalapit ngingiti at tutulong. Ang pakuha, ang bagay ay organisado rin. Isang malaking screen ang nagpapakita ng real-time status ng mga bagahe kaya't ang takot sa nawawalang bagahe na karaniwan sa Europa ay tila impossible dito. Habang naghihintay kami ng bus papuntang hotel kitang-kita ko ang pagbabago sa mukha ng estudyante. Ang pangamba ay napalitan ng kuryosidad at pag-asa. Lumapit sa akin si Anat na manghang sinabi guro ganito pala. Ka-welcoming ang mga tao sa Pilipinas. Pakiramdam ko kahit nawala sa amin ang lahat dahil sa digmaan makakapagsimula kami ulit dito, lampas 2:00 ang umaga nang sumakay kami sa isang P2P bus, malinis ang loop at malambot ang mga upuan, agad napansin ng driver na mga dayuhan kami at magalang siyang nagpaliwanag sa Ingles. Mga 1 oras po papuntang Makati. Please fasten your seatbelts for safety sabi niya sa malumanay na tono. Nang umandar ang bus isang magandang tanawin ng gabi ang bumungat sa amin. Kahit hating gabi maliwanag ang mga kalsada at ang mga sasakyan ay dumadaloy ng may kaayusan. Pagtawid namin sa skyway napahanga ang mga estudyante. Ang mailaw na nga gusalisa, Makati ay kasing ganda ng mga tulay sa Dnieper River sa Kiev. Ngunit ang pinakagulat ng mga estudyanta ay ang mga convenience store sa tabi ng daan. Kahit 2:00 ng umaga maliwanag ang nga tindahan at may mga taong pumapasok at lumalabas. Sa Ukraine sarado na ang halos lahat ng tindahan sa ganitong oras bulong ng isa. Ang mas nakakagulat ay ang makabataang babae na nag-isang umuwi. Kahit hating gabi na kalmado silang naglalakat walang bahid ng takot o pangamba. Para sa mga estudyanteng laging nasa panganib sa ilalim ng digmaan ito ay isang di kapani-paniwalang tanawin. Nang papalapit na kami sa Makati ang nga nagtataasang gusali ay pumuno sa aming nga bintana. Ang cityscape mula sa skyway ay talagang nakamamangha. Wow sigaw ngang mga estudyante at kinuha ang kanilang mga telepono. Ang tanawin ay mas engrande at moderno kaysa sa maraming lungsod sa Europa. Para itong isang sulyap sa hinaharap. Nakarating kami sa hotel ng 3:00 ng umaga, ngunit ang paligid ay buhay na buhay pa rin. Ang nga ilaw mula sa 24 oras na mga kainan at cafe ay nagpapaliwanag sa kalye at may mga customer pa rin sa mga convenience store. Tila walang konsepto ngang pagtulok ang lungsod na ito. Ang gabi sa Maynila ay puno ang buhay. Sa pag-check-in sa hotel naranasan
namin ang unang malaking gandong-kando. Deep impression. Isinasaalang-alang front desk staff ang edad at situation ng mga estudyante at maingat na inilagay kami sa isang tahimik na palapag. Ipinaliwanag din nila ng detalyado ang oras ng almusal at ang mga kalapit na convenience store at kainan. Ngunit ang pinakatumatak sa akin ay ang kanilang taos-pusong pagtanggap. Hindi ito mekanikal. Ito ay mainit. Tumingin sila sa aming mga mata at sinabing, "Welcome po sa Pilipinas. Sana po ay maging maganda ang inyong pananatili." Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng aming pagod. Habang paakyat kami sa elevator, bumulong si Sofia, "Guro, ganito pala ang Pilipinas." Tumango ang ibang mga estudyante. Ilang oras lang ang nakalipas, puno sila ng takot at tensyon, ngunit ngayon kislap ng kuryosidad at pag-asa ang makikita sa kanilang mga mukha. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog sa sobrang pananabik. Hindi ko pa alam kung anong mga karanasan ang naghihintay sa amin sa susunod na 3 araw. Kinaumagahan, o mas tamang sabihin pagkatapos ngang ilang oras na idlip, nagising ang ilang estudyante nga 6:00 ng umaga dahil sa jet lag. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Sumama ang pakiramdam ni Ana at hinimatay siya sa kanyang silid, marahiway dahil ito sa paninibago sa lugar, pagod sa biyahe at stress mula sa Jigima. Agad akong tumawag sa 911. Nakakagulat, isang operator na marunong mag-Ingles ang sumagot at sinabing ipapadala agad nila ang ambulansya. Wala pang 10 minuto dumating na ito. Kahit sa siksikang kalyeng Makati, ang bilis nga, pagtugon na ito ay kahanga-hanga kumpara sa sistema sa Ukraine. Ang profesionalismo nga, paramedic ay pambihira. Pagdating nila, agad nilang sinuri ang kondisyon ni Anna at nagsimula ng first aid. Isinasaalang-alang na siya ay isang batang babay, naging maingat sila habang ginagawa ang makinakailangang pamamaraan. Isang paramedic ang nagpaliwanag sa simpleng Ingles na nagpakalma sa amin. Okay lang po siya. Mukhang mild dehydration lang. Dalhin natin siya sa ospital para masuri. Ang loop ngang ambulansya ay moderno at kumpleto sa gamit. Habang bumibiyahe, patuloy nilang sinusubaybayan ang kanyang kondisyon. Nakipag-ugnayan na rin sila sa ospital upang masimulan agad ang paggamot pagdating namin. Pagdating sa Makati Medical Center, nagsimula ang panibagong sorpresa. Bagamat abala ang emergency room, ito ay perpektong organisado. Malinaw ang pagkakahati-hati ngang bawat lugar at mahusay ang daloy ngang mga pasyente. Ang serbisyo sa reception ay kahanga-hanga rin. Mayroong hiwalay na counter para sa mga dayuhang pasyente at ang staff ay matatas mag-Ingles. Tinulungan din nila kami sa mga papeles para sa aming Ukrainian health insurance. Ang ganitong suporta para sa mga dayuhan ay bihira kahit sa mga ospital sa Europa. Habang naghihintay, isang nurse ang regular na sinusuri ang kalagayan ni Ana. Ipinaliwanag din niya ang sitwasyon sa ibang mga estudyante upang mabawasan ang kanilang pag-aalala. Nang magsimula ang pagsusuri, humanga kami sa profesionalismo ng doktor. Isinaalang-alang niya ang psikolohikal na kalagayan ni Ana at maingat na tinanong ang kanyang mga sintomas. Mabilis ang mapagsusuri. Ang resulta blood test ay lumabas sa loob ng 30 minuto. Ang diagnosis ay hindi maluba, pagod sa biyahe at mild dehydration. Sapat na ang tubig at pahinga. Ngunit inirekomenda ng doktor na mag-obserba pa ang ilang oras. Sa pagkuhangang reseta sa parmasya, isa na namang nakakaantik na karanasan ang aming naranasan. Ipinaliwanag ng parmasyutiko ang tamang pag-inom ng gamot at ang mga posibleng side effects. Isinasaalang-alang ang edad at kondisyon ni Ana. Nagprint pa siya na matagubilin sa Ingles. Ang huling sorpresa ay ang bayarin. Kasama na ang emergency consultation, mga pagsusuri, at gamot. Halos kalahati lang ito ng gastos sa Ukraine. Walang dagdag na bayad dahil kami ay mga dayuhan. Paglabas namin ng ospital, labis akong humanga.
Ipinagmamalaki ko ang aming medical system sa Ukraine ngunit ang serbisyong medikal sa Pilipinas ay pambihira lalo na ang kanilang pag-aasikaso sa mga dayuhan at ang kanilang mahusay na sistema. Ang karanasang ito ay lalong nagpalalim sa pagtingin ng mga estudyante sa Pilipinas. Hindi lamang ito advance sa teknolohiya kundi ang pagmamalasakit sa kapwa ay nakatanim sa bawat aspeto ng lipunan. Nang gumaling na si Ana, nagpasya kaming tuklasin ang Maynila. Ang una naming pinuntahan ay isang malaking 11 malapit sa hotel. Pagkatapos ang almusal sinabi ng mga estudyante na gusto nilang makita ng mayos ang convenience store na hindi nila masyadong napansin kagabi. Pagbukas ng pinto ng laki ang kanilang nga mata, para itong ibang mundo. Ang mga estante ay punong makukulay na produkto lalo na ang beverage section na isang pader ng magabote. At lata, huminto si Maria sa harap ng instant noodles section. Sa Ukraine ang mga ito ay mamahaling imported na pagkain ngunit dito hindi ka panipaniwala ang dami at mura ang mga ito. Pansit Canton, Lakime, Payless. Puro bago sa pandinig ko bulalas ni Katerina. Nang tanungin niya, ang staff nakangiting sinabi nito, "Ma'am, ang pinakasikat po ay itong jampong." Ang mas nakakagulat ay ang seksyon ng rice meal. Ang nakahanay na pakain ay mukhang sariwa at bagong luto. Sisig adobo flakes beef. Tapa naglalaro ang presyo sa 70 hanggang 100 piso katumbas, langang 1 hanggang 2 euro. Sa Ukraine, ang ganitong pakain ay abutin ng hindi bababa sa 15 euro, sabi nila. Kinuha ni Sofia ang isang meal at tuwang-tuwang sinabi pwede palang initin sa microwave ang pagkakaroon ng libreng microwave sa isang convenience store ay isang malaking sorpresa para sa kanila. Sa likod ng tindahan mayroong service corner. May ATM bill payment at e-loading station. Lahat po ba talaga pwedeng gawin dito? Tanong na estudyant. Tumango ang staff at ipinaliwanag isa-isa. Kahit sarado na po ang bangko, marami kayong financial transaksyon na pwedeng gawin dito. Pwede ring magbayan ng kuryente at tubig. Humanga ang mga estudyante. Sa amin kailangan mong pumunta sa bangko para mag-deposit at sa post office para magpadala ng gamit, sabi ni Anna. Sa maliit na kainan sa loop, sinubukan ng ilang estudyante ang mga rice meal. Ininit ng staff ang pagkain at binigyan sila ang kutsara at tinidor. Pagkatapos ng unang subo, isang salita lang ang kanilang nasabi, sarap, malambot. Ang kanin malasa ang ulam at may nagsabi pa na mas masarap pa sa restauran. Habang kumakain sila, pinakmasdan ko ang paligid. Mga empleyadong bumibili nga, kapam nga estudyantang kumukuhang reyenda. Ito ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas kung saan ang convenience store ay sentrong komunidad. Kinausap ko ang batang babaeng staff. Sinabi niyang madalas siyang naka-night shift. Hindi ka ba natatakot magtrabaho? Sa gabi, tanong ng isang estudyante. Umiling siya at ngumiti. Safe naman po dito. Ilang taon na po akong nagtatrabaho dito pero wala pa pong masamang nangyari. Mababait naman po ang mga customer. Nagatingginan ang mga estudyante sa sagot niya. Paglabas namin, napansin naming naggalat ang mga convenience store. Tila may isa sa bawat 100 metro. Sa Kiev, bihira ang convenience store at limitado pa ang produkto. Ilan kaya ang convenience store sa Pilipinas? Tanong ni Katrina. Nang alamin namin, nalaman naming mayroong mahigit 60,000 sa buong bansa, isang malaking pagkakaiba kumpara sa ilang daan lang sa Ukraine. Sa loob ng 40 taon kong paggabay sa mga estudyante, ngayon lang sila naging ganito kainteresado sa isang convenience store. Ito ay dahil hindi lang ito isang tindahan. Ito ay simbolo ng kahusayan at kaginhawaan ng lipunang Pilipino. 10:00 ng umaga pumunta kami sa Ayala Triangle Gardens, isang lugar na inirekomenda ng hotel staff para maramdaman ang buhay ng mga tagalungsod. Sumakay kami sa bus na isang bagong karanasan para sa kanila. Pagbaba namin, namangha na naman sila. Ang makali ay napakalinis.
Ang mabangketa ay malinis at ang mga halaman ay alagang-alaga. Ibang-iba sa lumang itsura ng ilang bahagi ng cave. Pagpasok sa parke isa pang nakakagulat na tanawin ang sumalubong sa amin. Maraming mamamayan ang nag-ehersisyo. May mga nagjo-jogging, nagbibisikleta at naglalakad kasama ang kanilang mga alaga. Hindi namin akalain na sa isang weekday morning ganito karaming tao ang aktibo. Lalo silang humanga, sama naglalakat ng aso. Lahat ay may tali at may dalang plastic bag para sa dumingang alaga. Nang makita nilang pinupulot ng isang lalaki ang dumingang kanyang aso, sinabi nila ang disiplinado talaga nila. Naglakad kami sa mga landas ng parke at nakakita kami nga pamilya. Isang ama na nagtuturo sa anak magbisikleta, isang ina na nagtutulak nege si stroller. Isang tahimik at payapang tanawin ng pang-araw-araw na buhay. Nakpahinga kami sa isang kafe sa loob ng parke. Nang mapansin ng staff na kami ay madayuhan agad silang nagbigay ng menu sa Ingles. Pumili ang mga estudyante ang inumin at may sumubok pang barako coffee habang nakaupo sa labas, dinadama namin ang hangin. Ang mga estudyante ay tahimik na nakatingin sa paligid, nakangiti. Hindi ako makapaniwalang may ganitong lugar sa gitna ng siyudad, sabi ni Katrina. Sumang-ayon ang isa pa. May mga parke din sa Kiev, pero hindi ganito kaalaga para sa mga tao. Pinapahalagahan talaga ng Pilipinas ang kalidad ng buhay ng mga mamayan nito. Sa labas ng cafe, iba't ibang tao ang nagpapalipas ng oras. May nagbabasa, may nagdodrawing, may nakikinig sa musika. Ang pagkakaroon nga nitong lugar para sa pagre-relax sa gitna nga abalang siyudad ay sumasalamin sa yaman ngang bansang ito. Isang matandang babay ang dumaan at ngumiti sa amin. Binati siya ni Maria ng magandang umaga po at kumawi pabalik ang matanda. Ang sandaling iyon ng init at kabaitan ay ang tunay na diwa ng Pilipinas. Pagkatapos ang tanghalian, binisita namin ang isang malaking bookstore sa Bonifacio High Street, isang lugar na naisip kong magpapakita sa kanila ang kultura ng edukasyon sa Pilipinas. Pagpasok pa lang namin, kumislap na ang kanilang mga mata. Isang damuhalang pader nga libro ang umabot hanggang sa mataas na kisame. Isang magandang espasyo na iba sa karaniwang mga aklatan. Bookstore ba talaga ito? Parang isang art installation. Ngunit ang gusto kong ipakita sa kanila ay hindi ang ganda ng arkitektura kundi ang mataong nandun. Kahit hapon ng isang ordinaryong araw, maraming tao ang tahimik na nagbabasa. Isang lalaking nakasweet na tila nasa lunch break, isang babaeng may sinusulat sa notebook habang nagbabasa. Lahat ay seryoso sa kanilang ginagawa. Humanap kami ng maupuan at kumuha ng libro. Sa foreign language section, maraming libro sa Ingles at iba pang wika. Biglang sumigaw si Sofia Guro. May libro ni Andrei Kurkov, hawak niya ang isang sikat na obra ng isang manunulat mula sa Ukraina. Sa sandaling iyon nagliwanag ang kanyang mamata. Nakakatuwa na makakita ng libro ng isang Ukrainian writer dito sa Pilipinas, sabi ngang isa pang estudyante. Ang pinakakahanga-hanga ay ang naempleyadong nakasweet. Kahit tapos na ang tanghalian, tahimik silang nakaupo at nagbabasa. Hindi ba nila kailangang magtrabaho pa, birong tanong ni Ana. Sumagot ang aming gide, marahil ginagamit nila ang kanilang break time. Marami dito ang mahilig magbasa kahit sa sandaling panahon. Yumanga ang mga estudyante. Isang kahanggahangang kultura na magbasa sa library tuwing lunch break. Sa Ukraine, karamihan ay nakakape o naninigarilyo. Dagdag pa ang isa, pinapahalagahan talaga ang mga Pilipino ang kaalaman. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mataas ang antas ng edukasyon dito. Nagtagal kami ng isang oras. Kumuha ang nga estudyante ng nga librong interesado sila. Habang papalabas, sinabi ni Katrina Guro, unti-unti kong naiintindihan kung bakit umunlad ang Pilipinas. Dahil may kultura sila ng patuloy na pag-aral. Sumang-ayon ang iba. Ang diwang ng paghahanap ng kaalaman ang nagpapaunlad sa isang bansa. Alas 4 ng hapon dumating kami sa Bonifacio High Street.
Ang aming susunod na destinasyon ay ang pusong kulturang kabataan ng Pilipinas. Paglabas pa lang namin nabiyani na sila sa nagumapaw na enerhiya. Ang ingay nga siyudad ang musika, nga street musician tawanan, at ang nga kabataang may malayang, estilo ngang pananamit. Nagsimula kaming maglakad. Ang una naming nakita ay isang street performance. Ilang kabataan ang nagpe-perform ng isang dance number. Kasabay ng isang sikat na OPM song, sabay-sabay silang sumayaw ng may kahusayan. Humanga ang nga manonot kasama na ang nga estudyante ko. Pagkatapos ng kanilang performance masigabong, palakpakan ang kanilang natanggap. Ang mga kabataan ay yumuko at ngumiti. Salamat po sabi nila. Ang galing ng street performer nila sabi ni Anna. Pagkatapos isang banda naman ang aming napanood. Ang magaan na tunong gitara at drums at ang malinaw na boses ng bokalista ay nagpaindaksam nga estudyante. Si Sofia ay naglakas loop na magulok ng barya sa kanilang sombrero. Ngumiti ang isang miyembro at nakipag-high five sa kanya. Ang mainit na interaksyong iyon ay simbolo ng malayang diwa nga lugar. Nakpatuloy kami sa isang weekend market kung saan nagbebenta ang mabatang artist ng kanilang magawa. Alahas painting magawang kamay na produkto lahat ay original at puno ngang pakamalikhain. Uminto ang mga estudyante sa isang stall na nagbebenta ng mga hikaw na may disenyong sampagita. Pinakalo po dito ang tradisyonal na disenyo NG Pilipinas at modernong estilo paliwanag NG babae sa matatas na Ingles. Bumili si Katrina ang isa. Sa isa pang stall, may mga baybayin art. Ang ganda pa lang ang sulat ng mga Pilipino sabi nila. Ipinasulat ni Maria ang kanyang pangalan sa baybayin at masayang isinulat ito ang artist. Ang ngiti sa mukha ni Maria nang matanggap niya ito ay hindi mabibili. Napakaganda na may lugar para sa mabatang artist na malayang may pahayag ang kanilang sarili sabing isang estudyante. Habang naglalakad napansin naman nila ang pananamit ng mga kabataan. Bawat isa ay may sariling estilo at kumpiyansang dinadala ito. Huminto kami sa isang cafe na may magandang interior. Salop maraming kabataan ang nag-aaral o nagtatrabaho sa kanilang nga laptop. Ang cafe ay hindi lang lugar para magpahinga kundi isang sentro ngang pag-aral at pagliha. Gabi na nagsimulang umilaw ang mga kalye at ang mga tunong ng musika at tawanan ay naghalo-halo. Ang babe talaga nga Pilipino. Ngumingiti sila at tumutulong sa mga dayuhan sabing isa. Ang ganitong bukas na kapaligiran ang isa sa makagandahan ng Pilipinas. Alas 9 ng gabi oras na para bumalik. Malungkot na lumingon ang mga estudyante sa makulay na gabi ng siyudad. Sana dito muna tayo sabi nila. Kinabukasan ang aming huling araw sa Pilipinas. Maagang nakimpake ang mga estudyante para sa aming flight sa hapon. Pagkatapos ang almusal pumunta kami sa Greenbelt sa Makati para sa huling pamamasyal at pamimili. Ang Greenbelt ay puno ng tao. Mga turista at lokal na makahalo. Pumasok agad ang mga babae sa isang tindahan ng lokal na makeup. Ang staff ay ngumiti at magalang na ipinaliwanag ang mga produkto. Ang babait ng mga sales lady dito sabi nila. Bumili si Katrina ng maraming makeup bilang pasalubong. Ang staff ay maingat na binalot ang maito bilang regalo na lalo nilang ikinatuwa. Sunod sinubukan namin ang mga pagkain kalye. Isang estudyante ang unang nakatikim ng bibingka at napasigaw, matamis at mainit ang sarap. Ang isa naman ay kumuha ng fishball at sinabing walang ganitong pagkain sa Ukraine. Pumasok kami sa isang tindahan ng souvenir ang kultura. Dito nakakita sila ng mahinabing bag mapalamuting gawa sa kabiba at iba pang produktong Pilipino. Pumili sila nga pasalubong para sa kanilang mga pamilya. Salamat sa pagbisita sa Pilipinas, sabi ngang cashier. Bibigyan ko kayo nga special discount. Muli na antik ang kanilang mga puso. Para sa tanghalian gusto nilang sumubok ang pagkaing Pilipino. Pumasok kami sa isang restoran na naghahaing ng nga tradisyonal na lutuin. Ang menu ay may mga larawan
at paliwanag sa Ingles. Nang dumating ang pakain na manghasila sa gandaeng presentasyon, masarap ang lasa higit pa sa kanilang inaasahan. Hapon binisita namin ang Greenbelt Chapel. Sa harap ng tahimik na lugar ng pagsamba na tahimik sila. Para bang tumigil ang oras dito sa bingang isa. Umupo kami sa isang bench at pinag-usapan ang aming 3 araw. Ang biyaheng ito ay isang napakahalagang karanasan. Ang aksidenteng ito ang naging pinakamagandang alaala ng buhay ko, sabi ni Sofia. Wala akong alam tungkol sa Pilipinas dati pero ngayon ito na ang paborito kong bansa. Bumalik kami sa hotel para kunin ang aming magamit. Kahit puno ang kanilang mangga kamay ngang pinamili ang kanilang mangga mukha ay puno ngang kaligayahan. Habang papalayo ang bus ang kanilang mamata ay puno ngang pasasalamat. Sa bus tahimik nilang pinanod ang papalayong tanawin ng Maynila. Paalam Maynila. Babalik kami bulong ngang isa? Hindi ito pamamaalam kundi isang pangako. Pagdating sa Enaya, ibang-iba na ang aming pakiramdam. Wala na ang takot. Napalitan na itong pasasalamat. Sa check-in sinabi nga estudyante sa staff na pakaganda po ngaming karanasan sa Pilipinas. Sumagot ang staff, sana po bumalik kayo. Salamat sa pagbunta. Habang naghihintay, tinanong ko sila, pagbalik niyo sa Ukraine anong gusto niyong gawin? Mag-aral po ako na Filipino, walang alinlangan na sago niya na. Sumanggayong ang giba. Ako rin po. Gusto kong mag-aral sa isang universidad sa Pilipinas. Oras na para sumakay. Habang papalayo ang mailawng Maynila ay nakikita sa kanilang mga mata. Nang lumipat na ang eroplano may isang nakpunas ng luha. Hindi ito luha nga? Kalungkutan kundi luha nga? Pasasalamat para sa isang bagong simula. Nagtapos ang aming 72 oras na karanasan ngunit ito ang simulang lahat. Kinabukasan sinalubong kami nga magulang sa paliparan ngang Kiev. Tuwang-tuwang ikinuwento nga estudyante ang kanilang karanasan. Noong una nagulat ang mga magulang ngunit kalaw na napalitan itong pahanga. Hindi ako makapaniwalang ganun kaligtas at kababait ang makatao sa Pilipinas. Samga sumunod na linggo nagsimula ang isang maliit na himala. Nagpost ang mga estudyante nga na larawan at video sa social media. Kumalat ito agad. Ang pinakasikat ay ang video ngang pagkain sa isang convenience store sa hating gabi. Umabot ito ng mahigit 200,000 views. Dahil dito maraming magulang ang nagka-interes sa Pilipinas. Sa isang pagpupulong sa paaralan naging sentro ngang usapan ang Pilipinas. Marami ang nagsabing gusto nilang pag-aralin ang kanilang maanak doon. Inanyayahan akong magbigay ng isang espesyal na panayam. Ikinuwento ko ang aming karanasan, ang mahusay na sistema ngang siyudad, ang mataas na antas ng kamalayang sibiko at higit sa lahat ang mainit na pagtanggap sa ngadayuhan. Pagkatapos nga aking talumpati maraming estudyante ang lumapit. Gusto ko pong mag-aral sa Pilipinas. Paano po ako magsisimula? Ang interes na ito ay umabot hanggang sa Ministry of Education. Nais nilang pag-aralan ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas, lalo na ang mataas na kasanayan sa Ingles at ang kultura ngang pagiging magili. Nagsimula na rin ang aming paralan na isang exchange program sa isang international high school sa Maynila. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang pagbabago sa mga estudyanteng nakasama ko. Naging mas seryoso sila sa kanilang pag-aral. Ang kanilang kilos at pag-ugali ay nagbago. Nais nilang pagbutihin ang kanilang sarili. 3 buwan ang lumipas, 12 sa 22 estudyante ang nagplanong bumalik sa Pilipinas kasama ang kanilang mapamilya. Si Ana ay sumali sa isang 2-week language program. Si Sofia naman ay seryosong isinasaalang-alang ang pag-aaral sa isang universidad sa Pilipinas. Makalipas ang 1 taon, ang aming paralan ay opisyal na nagkaroon ng sister school agreement sa isang paralan sa Maynila. Kasama sina Ana at Sofia, 15 estudyante ang napili para sa unang batch na mag-aral sa Pilipinas ng 3 buwan. Ang 72 oras na iyon ang nagpabago
Sa buhay ko, sabi ni Ana. Ngayon mayroong isang Philippine study boom sa Ukraine. Maraming paralan ang nag-aral nga pamamaraan sa edukasyon ng Pilipinas. Regular akong nagbibigay ng nga panayam tungkol dito. Ang pagsasama-sama ni teknikal na kasanayan at pagmamalasakit sa kapwa, iyon ang katanggihan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang hindi inaasahang 72 oras na iyon ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ugnayan ng dalawang bansa. Buwan-buwan may mga delegasyon mula sa Ukraina na bumibisita sa Pilipinas para sa educational tours. Ang pinakamahalaga ay ang pangmatagalang pagbabago sa mga estudyante. Ang kanilang nga pangarap ay lumaki. Hindi na lang ito para sa sariling tagumpay, kundi para na rin sa pag-ambag sa lipunan. Si Ana ay nag-aral ngayon ng International Relations sa isang universidad sa Maynila. Nais niyang gamitin ang natutunan niyang malasakit upang maging tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Si Sofia naman ay nag-aral ng Filipino at kultura ng Pilipinas sa Ukraine at plano niyang magtrabaho sa Pilipinas sa hinaharap. Ako naman ay nagsisilbi na ngayong Education Exchange Coordinator. Bawat taon daan-daang estudyanteng Ukrainian ang dinadala ko sa Pilipinas at lahat sila ay umuwi na may parehong pahanga. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi lamang sa modernong gusali o sistema. Ito ay nasa puso ang matao ang pagpapahalaga sa kapwa ang pagmamalasakit at ang kultura ang pakakaysa o bayanihan. Ang emergency landing na iyon ay isang aksidente, ang ngunit binago nito ang buhay. Ang 22 kabataan at ang ugnayan ang dalawang bansa. Natutunan ko sa Pilipinas na ang edukasyon ay hindi lang tungkol sa pagtuturong kaalaman kundi sa pahubong puso. Ang 72 oras sa Maynila ay isang hindi malilimutang alaala para sa aming lahat. Nagtayo ito ngang isang maliit na tulay ng pagkakaibigan sa pagitan ng Ukraina at Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi na isang malayong bansa para sa amin. Ito ay isang bansang nais naming matutunan bisitahin at mahalin ng buong puso. At ang lahat ng iyon ay nagsimula sa isang maliit na pagkakataon. Maraming salamat. Mahal na mahal namin ang Pilipinas.